So yun, what's up mga kapongs, mag-reply video ulit po tayo. Bali itong comment po sa atin, yung question, way back 2023 pa po, sana okay pa rin po yung hamster po nila, pasensya na po na late po tayo ng reply. Kasi po, mostly sa Facebook page po tayo naka-open, saka sa YouTube channel. Sa TikTok po kasi nag-upload lang ako madalas, hindi ko po na o-observe yung mga nagko-comment. Pero ngayon po, lagi na po tayo magiging active sa ating TikTok account. Ito po yung question po ni Ma'am Biana Meg. Hello po, paano po pag nabasa yung beddings nila, bawal po bang linisin or ilipat? Okay. Sa ganyang situation po, dapat po ang gawin natin, i-observe po muna natin kung talagang basang-basa po ba yung beddings. Pag hindi naman po basang-basa, may mga dapat po tayong gawin. Una po dapat, hiwalay po natin muna yung mother hamster. Ilagay po natin sa isang lagayan na may sunbath para ma-relax po siya. Tapos, ang pagkaalis natin ng mother hamster, i-double check na po natin kung alin yung part lang na nabasa. Tanggalin po natin yon, wag po natin lahatin tatanggalin lang po natin yung may konting basa. Tapos, pagka po marami pa po yung part na may tuyo, kumuha kayo ng konti ng part na may tuyo, ihalo po nyo doon sa kusot na ipapalit ninyo. Para po yung scent ng mother hamster, humalo po doon sa bagong kusot nang maiwasan po natin yung pagka-stress lalo yung mother hamster. Okay? Then, kung ang situation naman po, nabasa po talaga ng todo yung pinakakusot, wala na po tayong option, 50-50 na po laban dyan. Ganun pa rin naman po, ihiwalay pa rin po natin yung mother hamster. Pagkahiwalay ng mother hamster, pagkalagay sa sunbath, mas okay po yun kasi possible basa rin po yung mother hamster para makapagpatuyo siya sa sunbath. Kailangan po kasi talagang matuyo siya kasi bawal po kasing maligo ang mga hamster, bawal po silang mabasa. Kaya iwasan po natin yung ganon. Hindi po dapat pinapaliguan ng hamster kasi pwedeng magkaroon sila ng sakit at mamatay. Okay? Yun nga po, balik tayo sa pinaka-topic. Palitan po natin ng buong kusot, pero wag na wag po nyong hahawakan yung pinaka pinkish or yung mga anak. Gumamit kayo ng scooper, lagay nyo sa ibang beddings na tuyo. Ngayon, pagka pinalitan po nyo yung kusot, make sure na i-double check nyo po na kung dumidikit ba talaga yung, kung bakit po ba nabasa yung kusot. Mga tendency po no, na kaya nababasa yung kusot, nadidikit po yung water bottle, yung pinakadulo ng water bottle. Ayun, ito. Yan. Yung pinakadulo ng water bottle na nadidikit sa kusot. Yun, i-double check po natin yon. Kaya, ang maganda, wag po nyong taasan yung beddings. Okay? Kung mababa yung pagkakalagay nyo ng water bottle. Kaya ako po, at least 1.5 inch po yung taas ng water bottle para hindi po basta-basta sumayad sa kusot yung pinakadulo po ng water bottle. Yan. I-double check po nyo kaagad yon kasi mamaya palitan po ninyo tapos nakadikit rin naman po pala yung dulo ng water bottle. Ang mangyayari no, mababasa na naman po yung kusot, lalong may stress po yung ating mother hamster. Yun na po yung dahilan para kainin niya lahat ng mga anak niya. Okay? Ayan. Dalawa po kasi yung type ng ating water bottle na madalas na ginagamit. Yung marble type saka yung tube type. Yung marble type, ito po yon, yung ganyan. Ito, yan. Pagka po kasi nadikit yung kusot sa dulo niyan, possible niyan magdire-diretso yung flow rin. Or pagka naman natakpan ng mabuting dulo niyan, ang tendency niyan, hindi lalabas yung tubig. Okay? Ang mangyayari rin noon, pagka ganon, mauuhaw yung hamster, kala natin may tubig, kasi hindi naman nauubos yung tubig, akala natin hindi nauuhaw. Ang mangyayari noon, kakainin niya yung mga anak niya. Uunahin niya kainin yung anak niya bago siya mamatay. Kasi pwede na rin maging survival kit niya yun eh. Kaya dapat talaga i-double check natin. Tapos ito naman po yung isa, yung tube type. Yung tube type na yan, wala pong pamigil yan. Kaya pag nadikit talaga yung kusot, yan, kung ganong karami yung tubig na yan, tatapon lahat yan. Mostly naman 60 ml po yung ganyang tube type. Okay? Kaya dapat natin i-double check talaga yung mga water bottle natin kung nakasayad sa kusot. Lalo na pagka buntis na po yung hamster para maiwasan po yung pagka-stress nila. Kasi pagka ginalaw pa natin yung kusot, possible talaga may stress yan. Ayaw po ng hamster ng ganon. Kasi gusto niya, yung scent lang niya yung naaamoy niya. Okay? Yun, sana nakatulong po itong video kahit medyo matagal na po. Pasensya na po talaga ngayon lang ako nakapag-reply. Okay? Sana mag-reply po sila kung ano pong status ng pag-aalaga nila ng hamster. Okay? Yun lang po. Pizza, gang gang! Shoo!